sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yan. Good evening po, brothers and sisters na patuloy pong nakikinig ng ating Bible study. Sa Efeso 1 verse 2, sumain nyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating Panginoon. Sa gabi pong ito, na alam ko po na tayo po ay handang-handa na para makinig ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Panginoon at nabigyan po kami ng pagkakataon kami pong magtatay ni Sister, ito po anak ko po si Sister Angela. Natatandaan ko po noong high school siya. Bumili po dyan siya sa tindahan. Tinatanong po siya, sabi nung may tinda, anong tatay mo? Tinatanong po kung ano daw yung tatay niya. Sabi niya, Batanggenyo po. Ayaw maniwala. Sabi ko, anak, dapat sinabi mo, Arabuhok. Yan, purihin ng Panginoon. Kaya sa mga hindi po nakakaalam, kami po ay magtatay. Sige po. Sister Angela, bati ka muna. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Ako po si Sister Angela po, anak po ni... Anak Tsaka po si Sister Jennifer po. Tapos, ayan po. Kapatid mo si? Kapatid ko po si Brother SJ po. Bunso po ako. Tapos, bati ka muna, anak. Meron ka bang babatiin? Dito. Bati ka.
Good evening po sa lahat po ng mga nanonood po dyan sa sa mga probinsya po, doon po sa Batangas, sa family po namin. Hello po, kamusta po kayo? Tapos hello din po sa sa pamilya din po namin sa Antipolo. Hello. Yan. Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Anak, tayo muna ibabati. Batiin muna natin. Sino nga ba yung unang-una anak na nagbukas ng nila ngayon? Yung tanda unang mo ba? nag-pop up po sa sa live po si Brother Bong Lailo po. Uy, Hello ang layo. po. Sa Baguio pa nang galing, ha? Good evening Unang-una. po, Brother Bong Lailo tsaka Sister Fritz po. Tapos po, good evening din po kay... Sino ba to? Kay Sister Ami Hernandez po, good evening po. Tapos po kay Sister Nancy Colina po, hello po. Ito na po ako, malaki na po ako. Tapos po, good evening din po kay Sister Rita ng Quezon City po. Tapos, good evening din po kay Sister Virgie Alamag po. Kamusta po kayo dyan sa Batangas? Tapos po, kay Sister Linda Javier po, good evening po. Parang misasa lang. Tapos po, good evening din po kay Lola Net po. Hello po, good evening po. Sino pa ba to? Hello din po kay Ate Jamie Hapin, kala Chay Chay po, kay Bench, saka Uy, kay malayo Trina. yan. Sa Bohol yan. Tapos good evening din po, Brother Edward, anak po ni Mama Ched po. Tapos po, good evening din po kay Sister Shirley po ng Pangasinan po. Good evening po. Tapos good evening din po kay Brother Larry po. Good evening po. Christina, good evening. KB. Tapos good evening din po sa mga taga Bulacan po. Kay Sister Eileen po. Kay Sister Cecil Teves po. Sa mga Gatmaitan family po. Good evening po. Tsaka po sa Martinez family po. Good evening po. Good evening din po, Ate Angel, Kuya Gio, tsaka Gap. Hello po. Tapos, sino ba? Di sino pa. Yan. Good evening din po kay Ninong Bernie. Pangalawa siya. Doon sa nakaano dito sa cellphone ko. Pangalawa, ha? Salamat po sa itlog pong maalat kanina. Nag-almusal po kami. Kami pong mga kapatiran dito sa mga brothers, naglinis po kami diyan sa likuran natin. Napakasarap po pala ng inyong ng itlog na pula na galing po diyan sa saan niya ba galing yun? Itik University po. Thank you, Lord. Talagang kaulam na kaulam po ng ng sampurado. Ang sarap talaga nung Tapos po yan? Itlog na anong tawag dito? Kaping barako. Naku, talagang Tapos alam niyo, ang kaping barako namin kanina, bagong giling. Talaga naman pong napakasarap. Kaya tuwing Wednesday po, punta ho kayo dito. Ang sarap pong magkape. Yan. Sino pa po yung ating mga kapatiran na nanonood ngayon? Kay Brother Mundo sa Mendez na ating manggagawa. Kay Sister Rita Manggao, diyan po sa Kaibiga. At yung pong ating pangkapatid na naandito, sino ito? Si Minister Andy Magadya. Minister Andy, kumusta na? Kamusta na dyan sa Sino pa po? Si Sister asawa ni Minister Ernie, nanonood ngayon, no? Sabi dito, good evening, Jesus. A blessed Wednesday Bible study. Ba? Talaga naman, Sister, Ano pa? Sino pa yung mga kapatiran natin na nanonood ngayon? Marami po. Katulad na mga nabanggit natin kanina na mga kapatiran natin. Sa gabi pong ito, alam nyo, pagka tinignan ho natin yung mga pangyayari ngayon, sa panahon ho ngayon, kailangan natin po talaga yung kapayapaang nagmumula sa Diyos. At ang pagpapalang nagpupuno sa atin. Hindi naman po lingid mga kapatid sa atin ngayon, yung ating nagaganap sa panahon ngayon. Sa totoong lang po, na tayo, mahigit na po tayong isang taon na tayo, ang tawag dyan, nagkaroon ng pandemic. Pero salamat ho sa grasya ng Panginoon. Ang kaibahan ho natin na lagi tayo nakakarinig ng mabuting balita, simple sa panahon ho ngayon, ang tao, di ba, punong-puno ng takot.
kami nga, merong na nakapakinig ako ng balita kanina. Alam nyo, sabi nga nung ini-interview kanina, ang buhay daw ho ng tao ngayon, parang hindi mo na raw po alam yung bukas eh. Di ba? Parang, halimbawa, sa nangyayari ngayon, minsan malakas ngayon, bukas hindi mo na alam. Pero alam niyo po, ang kaibahan natin ng mga mananampalataya, sigurado laging may bukas. Di ba? Kayo po ba siguradong laging may bukas? Sigurado po, nagigising tayo tuwing bukas. Yun po ang pinakamaganda sa buhay natin ngayon. Kaya yun po yung kaibahan natin, na lagi tayong may Word of God, yung grasya po ng Diyos ay lagi pong nasa atin. Kaya sa gabi pong ito, tatanungin ko po yung aking anak ngayon. Simple po, bilang isang isang college student po, simple hindi po madali. At isi-share po niya sa atin, simple yung nanggagana po yung schooling po ngayon. Ano ba ang tawag dito? Hindi po face-to-face. Pero isi-share niya sa atin, ano ba yung anak yung nararanasan mo ngayon? Ayan po, bilang college student po. Sa mga di po nakakalam, third year college na po ako. Accountancy po yung kinukuha ko. Opo. Tapos po, bilang college student po, yung yung challenge po na naranasan ko po ngayong pandemic po, yung una po yung internet connection po kasi po tayo online class po. Tapos minsan yung mga ibang school po kasi hindi sila considerate po na kapag nag-e-exam ka, pag nawalan po ng internet connection, automatic po na zero po kayo. So, kailangan pong ipag-pray din po yung internet connection po sa pag-take po ng exam, sa lahat po. Tapos, ngayon din pong pandemic, natutunan ko rin po isama sa prayer po yung peace, yung kapayapaan po. Kasi masarap pong mag-aral kapag meron pong peace. Kasi, kapag naranasan ko po siya, kapag medyo magulo yung isip mo, hindi po ako makafocus sa pag-review. Tapos, ang daming distraction po. Kaya yung ngayon pong pandemic, natutunan ko pong isama sa prayer yung peace. Kasi, bilang teenager, yung mga parang normal na prayers po yung mga sinasama ko, yung safety po, yung mga ganito. Tapos, nakalimutan ko po isama po yung peace. Kaya, yun, thank you Lord po sa pandemic na to. Kasi, alam ko po na kaya siguro po tayo nilockdown ulit. Kasi parang, siguro po, binigyan po ulit tayo ni Lord ng second chance para po ma-revisit po or tingnan po ulit yung mga hindi po natin nagawa nung pandemic po. Tapos po, ayun din po, pinag-pray din po yung yung sa availability po of learning materials po. Kasi ako po, accountancy student, ang kailangan po namin books. Tapos, hindi naman po ako, nasanay po kami sa library po. Tapos ilan lang po yung books na sa akin. Kaya ang ginagawa ko po, nagpapa-picture na lang po ako ng mga books sa mga klase ko. Tapos yun, thank you Lord po kasi may mga, yung iba pong workers po dito na nag-take po ng accountancy, may binigay po sila sa akin, books po. Kaya yun, thank you Lord po kasi malaking tulong po yun. Yan, doon niya po sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Yan. Salamat po sa Panginoon at sa buhay natin ngayon, yung po, katulad nga po na nabanggit ko kanina, yung salita ng Diyos na nagbibigay ho sa atin ng simple, yun nga ho, yung takot ngayon ng mga tao. Pero yun nga, salamat na lamang po sa Panginoon. At katulad nga po nung nais yan nung anak ko, yung kurso niya. Pero nakakatuwa mga kapatid, na ang dami nating mga kapatiran na yun din po pala yung kurso nila. Kaya sa amin nga po ngayon, ang daming libro ng accounting eh. Minsan niya ako, nagpunta kami, may pinuntahan kami isang lugar. Alam niyo, isang sako yung ibinigay sa amin libro. Kaya doon sa aming kwarto, sa mga nakakapasok ko, punong-puno kami ng libro. Talaga naman pong hindi naman po nagkukulang ang Panginoon. At napatunayan natin. Kaya yun po, ang tinuturo talaga ng Panginoon sa panahon ngayon, yung pagtitiwala sa Diyos. Simple pagkaho walang salita ng Diyos, ang daming punong-puno ng takot. Yan. Anak, dumako ulit tayo doon sa mga kapatiran natin na babatiin. Yan, excuse po si Brother Arnold. Nagkamali lang po. Thank you, Lord. Live po yan, live. Yan. Thank you, Lord. Anak ba?
Ayan po, good evening din po kay Sister Delia po. Kamusta po kayo dyan? Tapos po, good evening din po sa whole family po. Tapos, good evening din po kay Sister Menchi po. Good evening po. Tapos, good evening din po kay Seiya, kay Noah, tsaka kay Caleb. Good evening sa inyo. Tapos, good evening din po kay Sister Tess Sepulveda po. Ito. Yun. Good evening din po sa sa Bulacan Youth po, sa Mendes Youth. Good evening po sa inyo, Ate Ella. Good evening. Tapos ito. Good evening din po kay sino to? Yan, kay Sister Nora Lopez. Yan. Salamat, Sister Nora. Kamusta na po kayo dyan? Sina Sister Josibet. Nanonood din sa ngayon. Alam nyo, nakakatuwa yung mga kapatiran natin na talaga namang inaabangan po yung ganitong gawain. At ganun din po, binabati din po namin yung amin po mga prayer meeting na pinagpe-prayer meetingan diyan po sa lugar po ng Andres Prayer Group, Green Light, at saka po sa mga taga-kapatiran po natin sa lugar po ng Baguio. At nakakatuwa yung mga kapatiran natin na pagka may prayer meeting, yun yan, natatanda ko, sabi nga ni Pastor Alex, ipag-pray. Alam nyo ngayon, magpe-pray meeting pa lang kami, nakapila na po yung mga ipag-pray. Ang dami pala ngayon ng ipag-pray. Kaya yun po, salamat po sa ating gawain na ibinibigay ng Panginoon para simple, kailangan po talaga yung prayer. Tayo po mga mananampalataya, tayo yung ginagamit ng Panginoon para po tulungan natin yung mga tao. Alam nyo, pagka wala nga akong salita ng Diyos, noon nga pong isang araw, sa aming prayer meeting, kaibigan nila. Alam nyo ba na magkapatid po, na-COVID po ito, pareho silang namatay. Kaya ang dami po ngayon ng mga taong pero salamat po sa grasya ng Panginoon. Kaya habang tayo nasa ganitong gawain, tulungan po natin. Lalo na po higit sa lahat yung sa pamamagitan ng panalangin. At pinapakita rin po ng Panginoon para sa atin ngayon na napakahalaga po. Sabi nga, sa panahon ngayon, tayo po ay nabubuhay sa awa at grasya ng Panginoon. At lagi naman po natin sinasabing ang grasyang ito ng Panginoon ay ibinibigay sa atin. Tatanungin ko rin po, Sister Angela, bilang isang nasa CSM, ano ba yung ginawa sa iyo ng na nagawa, ano bang ipinagawa sa iyo ni Lord ngayong pandemic na ito, hindi lang sa pag-aaral? Ayan po, bilang bilang CSM po, bilang Kristiyano po na kabataan po, yung ginawa po ni Lord sa buhay ko, una po yung ma-realize po na na maikli lang po yung buhay. Kasi meron din po akong kaklase na umuwi na rin po kay Lord. 20 years old po siya. Medyo kaklose ko po siya. Tapos parang na-realize ko po na na habang may buhay, lang po natin, i-enjoy lang po natin, tapos i-align po natin dun sa kay Lord, dun sa yung nakakalugod po kay Lord, dun po dapat natin i-align yung buhay natin kasi hindi po natin sure kung buhay pa po tayo bukas. Tapos po, sa mga sa mga kabataan naman po na medyo nawawala kay Lord, di pa naman po huli yung di pa naman po huli po yung buhay, may naman po lagi naman pong may hope, may pag-asa po. Tapos, at saka, rin po, kung may mga apo rin po kayo or mga anak po na gusto po na, na isama po sa CSM, meron po kaming youth hour po every Saturday po. I-PM nyo na lang po ako or sa mga workers po dito. Ibibigyan lang po namin sila ng link po para maka-join po sila sa prayer meeting po. Tapos po, bilang CSM din po, nagamit din po yung talents na binigay po ni Lord sa akin. Nagagamit po ako sa GMJ, yung una po, yung sa editing po. Thank you Lord po dun sa skill na yon kasi pinag-aral din po ako ni Mama nung senior high school ako sa editing. Sabi niya lang po sa akin noon, hindi, may paggagamitan ka niyan. Tapos ayun po, ngayong pandemic, lumabas po yung
yung paggagamitan po. Tapos, naging ano rin po kami dito sa loob. Parang every may birthday po, nangaharana po kami. Kaya, baka kung may mga birthday po kayo dyan, pwede naman po kami. Wala pong bayad. Tapos po, yung next naman po namin, yung gender reveal naman po. Kasi yung kay Tita Tata po, excited po kami lahat malaman kung ano yung gender ng baby po. At kanina po, alam na po namin. Tapos, yung rin po, nagkapasalamat din po ako kay Lord kasi nagagamit po ako sa praise and worship, sa CSM. Kasi dati parang feel ko, parang sila-sila lang, parang imposible na mapili ako. Pero thank you Lord po kasi napili po ako at nagamit po ako, naranasan ko po yun. Kaya malaking po yun, pasasalamat po kay Lord yun kasi parang masarap pong mag-serve kay Lord, lalo na po kapag sa mga po, katulad po ng mga ganito, parang hindi po nasasayang yung skills, talents po. Yun po. Yan. Di ba ginamit din kayo ni Lord saan? Kristo? Di ba ginamit opo. din kayo? Sa Kristoc po, ako po yung isa doon. Ako po yung isa po nagtuturo. Yun. Thank you Lord din po kasi kahit po, kahit sabay-sabay po, may pag-aaral, may GMJ po, may practice, may pag-aaral po ng script. Thank you Lord po kasi sa time management na binigay po niya sa amin dito sa loob. Yan. Talagang ipinapakita ni Lord na nakakatuwa po na simple po kami mga manggagawa. Gusto po namin yung aming mga anak din ay patuloy na magamit sa ganitong gawain. At salamat po at ito pong naganap na pandemic ngayon, talaga pong naganap ang lahat ng ito. At nakakatuwa naman po sa panahon ngayon, yung makita natin na patuloy na hindi lang kami, kundi po yung mga anak namin, ginagamit po ng Panginoon para mabigyan ng luwalhati ang Panginoon. At yan naman po ang nais ng Diyos. Kaya nga po, sabi nga po ng Word of God dito po sa Proverbs 4 verse 1, dingginin niyo mga anak, ang turo ng inyong ama, sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Naku, napakaganda pong habili ng Word of God yan. Sa panahon ngayon, kaya kami rin po, natutuwa rin kami kay Lord at yun nga dalawa naming anak na ito, nung natimira po kami sa Dasma, doon po sa mission house doon. 10 years po kaming tumira doon. Doon po natutunan ng dalawang ito, ng anak po namin, na sipi po nung panahong nag-aaral sila ng elementary, nagpe-pray meeting ho kami. Alam nyo, ginagawa ho namin, lalo-lalo na pag may prayer meeting kami ng gabi, ilulutuan namin sila. Yung po, iiwan na lang po namin yung pagkain doon. Pagdating nilang dalawa, kakain nilang sila. Minsan pagdating namin sa bahay, tulog na po sila. Kaya yun po, nakakatuwa pala na makita natin, tayong mga magulang, yung ating mga anak, naturuan ng tungkol kay Lord. Kaya nga po, ang isa ko pong prayer talaga kay Lord, yung mga kurso po ng anak ko, yung bang nakaline po sa ministry. At salamat na lang po sa Panginoon at talaga naman pong alam ko na sabi nga ni Sister Angela, nung pinapag-aral siya ni Sister Web sa editing, parang sabi nga niya, paano ito? Pero may paggagamitan po pala. Ganun si Lord. Kaya mga kapatid, pinapakita sa atin ng Panginoon na yung buhay po natin sa panahon ngayon, patuloy pong gamitin para maparangalan ng ating Panginoon. Sige po, dumako po muna tayo sa mga kapatiran natin na may birthday. Sister Jam. Sino ba yung ating kapatiran na may birthday? Inilista ko na po dito yung mga kapatid natin na may birthday ngayon. Yan, sabi po dito. Yan, si Sister Ine Gregorio, ito po ay asawa ni Brother Emil. Sa kaibiga. Alam nyo, siya? 60 years na. Senior na. Pero hindi po halatang senior. Parang hindi pa 60, parang 59 lang. Yan, sino pa po? Si Brother Ryan ko. Anak po ito ni Brother Rudy ko sa Paco. Happy birthday sa kanila. At happy anniversary din po, 30th anniversary kay Brother Tony po at Sister Tess Malabonga. At ganun din po kay Brother Roman at Sister Dali Toledo po, na anak ni Sister Clement. At saka po, belated happy birthday kay Brother Tommy Sera. Ito po yung isa po ito sa naggawa ng ating mission house doon po sa lugar sa ating San Fabian. Kaya kilala po natin to si Brother Tommy. Kaya mga kapatid, si Brother Dennis po, Santa Rinala, happy birthday din po.
Noah, Caleb, anak ni Brother Jeff. Di ba? Noah Caleb, kala ko. Sorry, magkapatid pala yun. Sorry po, live to eh. Apo po ni Sister Lani Sotomango. Sige po, kantahan natin sila mga kapatid. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. To Lord, happy anniversary po at happy birthday sa ating mga kapatid na nagdaos po ng kanilang kaarawan. Kaya alam ko po na maligaya yung ating mga kapatid. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating Bible study. At bago po tayo dumako sa ating Bible praising and worship, tayo po muna imananalangin. Thank you, Lord. Panginoon, ano po sa lahat, salamat po sa napakagandang araw. Salamat po sa nagdaang maghapong ito na kami po inyong iningatan, kami po inyong ginabayan, kami, Panginoon, na inyong binantayan. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli po ay makakarinig na naman po kami ng mga salita na manggagaling po sa inyo sa pamamagitan po ng inyong gagamitin sa gabing ito. At salamat din po sa aming mga kapatiran na ngayon po ay uuwi pa lang sa tahanan nila. Alam namin, Lord, na ang pagbabantay lagi pong naandyan. At patuloy niyo pong gabayan ang bawat pamilya po ng aming mga kapatiran sa bawat sulok po ng mundong ito, Panginoon. Higit po sa lahat, alam po namin, Lord, na patuloy kayo ang nagbabantay sa aming lahat. At muli, Panginoon, iniaalay po namin sa inyo ang aming gawain, lalong-lalo na po sa aming mga kapatid na gagamitin po ninyo, Panginoon, sa praise and worship, tutugtog, at magbabahagi ng inyong kabutihan. Alam po namin, Lord, na sa gabing ito, may maganda na naman pong mangyayari sa amin, Lord. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Sige po, i-welcome po natin yung ating mga kapatid para po pangunahan tayo sa ating Bible study, sa ating praising and worship. At meron po tayong bago na kapatiran ngayon na kasama po sa sa music ministry. Siya po ay walang iba kundi si Brother Andrew, na anak po siya ni Brother Celso. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating Good lahat. evening. Good evening. Inaanyayahan Good evening po po namin sa muli lahat. kayo. Samahan kami sa gabi ito. Pinagpalang gabi upang tayo'y makadaupang palad ng ating Panginoon, makarinig ng kanyang mga salitang nagbibigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. At siyempre, na-introduce na siya pero gusto ko pa rin i-introduce the new member of our praise and worship group. Salamat po at meron kaming mas baget sa aming tatlo. Si Brother Andrew. Brother Andrew! Ayan. Good evening po mga kapatid. Yun, thank you Lord po na kabilang po ako ngayon sa pagkanta dito po sa Bible study. Yun, thank you Lord po. Thank you, Lord. Good evening everyone, mga kapatid. Welcome again sa ating pong midweek Bible study. Ang lahat pong mga kapatiran na nanonood ay wini-welcome natin. Thank you, Lord. Brother Bong? Yes, Lord. Good evening, Lord. Good evening, Jesus. Good evening, Comfy family. Thank you, Lord. 3, 2, 1. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Jehovah Jireh. My provider. Jehovah Rapha. My healer. Jehovah Shalom. My peace. Jehovah Elyon. The Most High God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Every day I will bless thee, and I will praise thy name forever and ever. And everybody say, Amen. Ngayon po, magpuri tayo, magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Jesus.
iyong niyakap, ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magulaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. One more time! Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig, pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig, pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, habang buhay magpupuri. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko, sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila.
papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, sa buhay ko, salita mo Jesus ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko, papupurihan ka, papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, sa buhay ko, salita mo Jesus ang aking aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko. Pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Palapakan natin natin Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's continue to worship the Lord. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. He is the God of yesterday, today, and forever. A God who never changes. Maasahan namin, maasahan natin sa lahat ng sandali. Even in the midst of a pandemic, He is there with us. And He never left us, and He will never abandon us. So Lord, let's worship God right now in the Spirit and in truth. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw hanggang sa 1,000 saling lahi. Bawat labi magsasabi, ikaw ang Panginoon. Tapat ang Diyos magpakailan paman. Pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw hanggang sa 1,000 saling lahi. Bawat labi magsasabi, ikaw ang Panginoon. Tapat ang Diyos
katapatan sa lako'y pinatawad, binigyan ng bagong pag-asa. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama na nagmamahal sa amin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa akin ay nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, habang nabubuhay, maglilingkod sa iyo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamaliw. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, o aking Diyos, for the last time. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon, pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri.
bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat at maligayang Pasko ng pagkabuhay. Tayo po ay mag-aaral na muli ngayon at ang ating pagkukuhanan ng ating lesson ay sa Hebrews 8, 1-13. Pero tulad po ng dati, tayo muna po ay manalangin. Pero ihanda ng Bible, Hebrews 8, 1-13. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay mo sa amin ng puwang sa iyong banal na oras. Narito po kami muli upang mag-aral ng iyong salita. Samahan mo po kami mula sa pagbabasa, sa pakikinig at pagninay-ninay ng lahat ng magaganap sa amin. Banal na Espiritu, ikaw ang maghari sa amin upang maisabuhay po namin ang kabuuan ng aming pag-aralan ng may katagumpayan. Ang lahat pong ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Hebrews 8, 1-13, pero for the purpose po na makapokus ng tayo sa main verses at yun naman iba yung maulitin natin as we move along. Basahin na lang po muna natin ang verses 1, verse 6, and verse 13. Sister Cora? Sa verse 1, ito ang ibig naming sabihin, mayroon tayong gayang pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa dakong banal, sa tunay na toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Sa verse 6, ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. Sa verse 13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Yan ang ating Hebrews 8, 1, 6, and 13. Pero ang kabuuan po ay Hebrews 8, 1-13. Ang title po ng ating pag-aaral ay The Supremacy of Christ and the New Covenant. May subtitle po tayo na aking pong kinopya doon sa Isaiah 42 verse 9 at nasulat din sa Revelations 21 verse 5. Ito po yung expression na, Behold, I make all things new. Behold, I make all things new. Ang ating po mga references dito, yung ating napag-aralan sa Compi, ang ating po mga pastor, at yung personal kong relasyon sa kanya, sa insights po, at saka yung mga napag-aralan bukod. Meron din pa tayong kinuha ng references sa internet, kabilang po dito, sina Pastor David Dosick, si Stephen Cole, at dun sa enduringword.com, Bible Commentary sa Hebrews 8. Pero ang malaki po nating pinagkuhanan ito, yung pong aming ginagamit sa Compi, ay yung The Preacher's Outline and Sermon Bible. The Preacher's Outline and Sermon Bible. Bago po tayo dumako sa pinakabuod, bigyan muna natin ng konteksto ang ating pag-aaral. Yung Hebrews 8 and 9 takes us to the central task of interpreting the saving work of Christ on the cross and His resurrection. Bagamat puno ang mga banal na kasulatan ng mga talatang tumutukoy sa nagbabayad salang sakripisyo ni Kristo sa kanyang pagkabuhay na muli at sa kanyang pag-akyat sa langit, ang aklat ng Hebreo ay nagbibigay diin sa patuloy na pagnubay ng manunubos sa buhay ng lahat ng sumusunod at sumasampalataya sa kanya. Nagbibigay diin sa patuloy na patnubay ng manunubos sa buhay ng lahat ng sumusunod at sumasampalataya sa kanya. More particularly, itong ating text for today, yung Hebrews 8, 1-13, sinulat po ito upang hikayatin ang mga membrong Hudyo ng simbahan na manatiling nananampalataya kay Kristo Jesus at huwag na bumalik sa kanilang mga dating gawi. Dahil sa tindi ng iba't ibang nararanasang hirap, marami sa mga Hudyong Kristiyano na ito ang tila umaalis sa simbahan at bumabalik sa tradisyonal na pagsamba ng mga Hudyo sa sinagoga. Gustong ipakita ng author, ng sabi ng iba'y si Pablo ito, sa mga Kristiyanong Hudyo na ito na ang batas ni Moises mismo ay naglalahad na si Kristo
at ang kanyang pagbabayad sala ang tunay na pinagmumulan ng kaligtasan. Yan ang ating pag-aaralan. Ako po'y may kinopya doon sa work ni Stephen Cole na napakaganda at makakatulong po sa ating pag-aaral bago tayo magtuloy-tuloy. Ito po yung The Theology of the Tabernacle. Ito po yung nagko-connect sa Old and New Testament as well as nagko-connect sa heaven and earth, in particular to the tabernacle or the temple of God. So, there are 5 movements or transitions sa scripture at sa history concerning this tabernacle. Ang una, do sa garden temple. The Garden of Eden was a garden temple. Adam was told to work. Ang Greek word doon ay abad. And keep Samar, the garden, and Gethsemane in the garden. Ito yung makikita sa Genesis 2:15. Doon naman sa 1 Chronicle 23-32, the priests of the temple were to abad and Samar the temple. They have to work and kept the temple in order. Because of sin, Adam and Eve were barred. Pinagbawalan na silang makapasok doon sa templo and their purpose. Ganito yung nagaganap sa tao dahil sa kasalanan, tayo ay physically present pero spiritually absent sa mga temple worshiping natin. The number 2 is the Old Testament tabernacle. When God freed His people from slavery to Egypt and brought them to Mount Sinai to receive the law, on their way to the promised land, He also gave Moses instruction while on the mountain to build the tabernacle. But more particularly, sa Hebrews 8:5, see that you make everything according to the pattern that was shown you in the mountain. Nang ibig sabihin, kopyahin mo yung heavenly tent. Dapat ito ay makatulad ng heavenly tent. Yung earthly tent na iyong gagawin. So, binigay ang mga sukat at lahat ng kahawi. Ang message nito ay that God would dwell in the camp of His people. But it required sacrifice and priestly ministry. Only the sinless chief priest can enter the Holy of Holies. To be sure, he is qualified. A sin offering first for himself was offered. Sa Leviticus 5 verse 6 po natin makatagpuan yan. Then followed by the sin offering of the people. Kasi ang mga tao noon ay continuously sin at patuloy na sinusuway ang covenant. So thank you Lord. Ang pangatlong level or transition movement ay yung the living tabernacle. So mula sa garden hanggang doon sa ginawa ng tao at ngayon nasa living tabernacle. Sa John 1:14, the Word became flesh and tabernacled in us. Sa ibang version, ito po ay tabernacle dwelt in us, na makakahay sa atin. He brings the tabernacle down in His flesh, Emmanuel, God with us. We couldn't ascend the mountain of God, and so God descended from the heaven to us. Knock this temple down, He said, it will be raised up in 3 days. Yan po sinabi niya. Gibayin nyo ang templong ito, tumutukoy sa kanyang katawan, at ito ay itatayo kong muli sa loob ng 3 araw, at yung alam natin na naganap na. Ang message dito is, in His death, burial, and resurrection, the Lord unite us to Himself, bringing us unto union with the very tabernacle of His flesh. So, pang-apat, the heavenly tabernacle. This is where Hebrew 8 is situated. Ito sa ating pag-aral. Behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Yun ang sa Matthew 27 verse 51. Ito yung maalala natin doon sa huling 7 wika, doon sa Holy Week na mga pag-aaral natin. Behold, the veil of the temple was torn into two from top to bottom. It really means, ang ibig sabihin po nito, that the barrier between us and Him has been removed and actually made effective as barrier. The veil was not just only turned down, but it was turned into two, so that it could not be in use again. The tearing of the curtain indicated that Christ had opened the way into the holiest place, the temple, the true holy place in heaven. We now worship as His heavenly people. Even though we are sitting in our home or in our churches,
we worship the Lord in spirit and in truth. And together, for example, today, on this earth, we are spiritually seated in the heavenlies. Physically seated here on earth, but spiritually seated in the heavenlies, in the heavenly tabernacle. Then finally, may isa na lamang na ating hinihintay. Ito ngayon yung the descent of the tabernacle. This is the final movement of this story. This heavenly tabernacle, Christ and His people, comes down out of heaven to earth. Ito na may makikita sa Revelation 21, yung prophetic vision doon. Ito yung history's great culmination. Ang message dito, God is and has been from the very beginning in His garden temple in Eden, bringing His dwelling place down to us to dwell with us. It has been the point, the whole time, and Jesus is the priest, that Jesus is the priest, the mediator of this better covenant. So yun po limang transition or movement of the tabernacle. Now to our lesson. The topic is about the supremacy of Jesus Christ and the promises and power of the new covenant. Hebrews 8, 1-5. Verse 1. Now this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Yun ang Jesus Christ, the exalted high priest. Verse 1. Yung pagkakasabi niya na now this is the main point, ang ibig sabihin po niya doon ay on the previous chapter, ating dito ngayong lilinawin sa chapter 8. So, chapter 7, sinabi na ito. Kaya ito ating lilinawin sa chapter 8. We have a high priest, Jesus Christ, who serves us from the position of all authority in heaven, seated at the right hand of the throne of the majesty of God the Father. The tabernacle and the temple of the Old Covenant had beautiful furnishings, but no place for the priest to sit down, because their work was never finished. But the work of Jesus is finished, therefore He is seated in heaven. Comparative lang po yun. Other than that, being a high priest exalted and a new one, meron siyang better and greater qualification. Of course, lagi pong qualification is very material. Lalo na nga po ito ay the ultimate position of God, the Son. Yung greater and better qualification niya sa Hebrews 7:14-18, matatagpuan po ulit yun. Ang sabi doon ay, ang mga pari ni Aaron, including yung mga high priest, was just as simple as the population that they were serving. So, in order for this to be corrected, it was necessary that the true high priest be one of divine nature, perfect and sinless. Sa nangyari sa kanila, wala siya na makuhang perfect. Kaya nga po, meron dalawa na pag-offer na mga sin offering. Pero si Jesus Christ was both deity and humanity, and He qualified through His sinlessness, His offering of His life and His compassion to be the high priest for the entirety of humanity. Yung mga anak ni Aaron, they attained to the priesthood simply by being born in the Aaronic line. Ang ibig sabihin na yung mga Levita, o ibig sabihin yung bloodline. Ikaw ay anak, therefore ikaw ay magiging pari din. Jesus Christ is different. Jesus Christ was declared and ordained by God Himself. Over and above all other qualification, alam na natin. Sa Hebrews 7:17-21, Sister Cora, pabasa sa Tagalog. Sa verse 17, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa Kanya, ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga inalis ang naunang alituntunin, dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon. Sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nanumpa ng gawin niyang pari ang iba, ngunit nanumpa siya ng gawin niyang pari si Jesus ayon sa sinabi niya. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. The Lord is sworn and will not change His mind. You are a priest forever. He was declared and ordained by God Himself, not by men.
So, ang pangatlo, Jesus is minister of the sanctuary. Sa verse 2 naman po ito. And who serves, sa ibang version, yun siya, New King James Version, minister ang nakalagay. Sa NIV, who serves. In the sanctuary, the true tabernacle set up by the Lord, not by man. This King Priest Jesus sits on a throne. He has kingly power and dominion as a high priest. He deserved to receive all the honor and praise for the title. But instead of just waiting and receiving that, he also served in the ministry. He administered. He is the minister. This was unheard of in the Levitical system. A person could be one or the other, but never a minister, priest, and king combination. Not all of them, but Jesus Christ did that. So, ang pang-apat, ito ay merong better sacrifice. Verse 3 naman. Every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. And so, it was necessary for this one, Jesus, also to have something to offer. Sacrifice for sin is essential to the concept of priesthood. Though Jesus never offered a sacrifice according to the law of Moses, he did offer a better sacrifice. That is the sacrifice of himself. The sacrificial ministry of our Lord was performed and completed when he died on the cross. It was once and for all sacrifice. It was finished, completed, done when he cried out, "It is finished. It is finished." And God the Father accepted that. That is why nagkameron ng resurrection. Ang pang-apat, meron itong better temple. Verse 4 to 5. Sister Cora, pabasa. Sa verse 4, kung siya ay nasa lupa, hindi siya maaari maging pari, sapagkat mayroon ng mga paring naghahandog ng mga kaloob, ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Tiyakin mo na ang gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Yun po ang sa Hebrew 8 verses 4 to 5. Jesus' ministry is our high priest takes place in this heavenly temple, not in the copy and shadow built on earth. Yung first century Jews took tremendous pride in the temple and did so for good reason. It was a spectacular architectural achievement. Over and above, ito yung kanilang national pride, ito ang kanilang identity. Pero, yung glorious ng Jerusalem Temple, it was made by man. At namamangha nga po ako, namatakusan ko ito. Most of them were built by Herod the Great, a corrupt and ungodly man. So, however glorious the Jerusalem Temple was, it was of man, and many of them were built by Herod the Great, the corrupt and ungodly man. Therefore, it was nothing compared to the glory of the heavenly temple that Jesus served in. So, ang panglima, he is also the mediator of the better ministry. Mediator. But now, he has obtained a more excellent ministry, in as much as is also mediator of a better covenant. Jesus has mediated. He is the one who made it, who wrote it, who propagated it for us, a better covenant, a covenant of grace, not of works, guaranteed for us by a co-signer. Sinong co-signer, guarantor? Sa pa rin ito, sa Hebrews 7:22. Please take note. Jesus became a surety. Surety, sa Greek word ay egos. E-G-G-U-O-S. Egos. That describes someone who gave security, who co-signed a loan to guarantee payment or put up bail for a prisoner. Ginantaryahan, garantiya. Jesus himself is the guarantee of a better covenant. Hebrews 7:22 nga ito. It is a covenant marked by believing and receiving instead of by earning and deserving. By believing and receiving instead of by earning and deserving. So, ano ba ang definition ng mediator? Sa Bible, ang ginamit doon ay mesites. M-E-S-I-T-E-S. Mesites. Which mean
one who stands in the middle between two people and brings them together. Si William Barclay, ito kanyang interpretasyon dito. Moses was the mediator of the Old Covenant because he brought the two parties together. Jesus is the mediator of the New Covenant, a better covenant, because he brings us to God the Father. So, anong result ng new priesthood, ng new temple, ng new sacrifices, everything new? Ang result ay new relationship with the Father, with the Holy Trinity. Ang una rito yung better covenant and better promises. Hebrews 8, 7-13, yung pangalawang bahagi ng ating pinag-aaralan. A better covenant, sa verse 8-12. Jeremiah 31-34. Ito po actually offshoot noong propesya ni Jeremiah sa 31-34. Ito naman sa atin ay verses 8-12. God shows that something was lacking. Meron diferensya, may faults yung old covenant. Therefore, a new covenant was needed. And He promised to give one new covenant, very, very new. In the days of Jeremiah, the new covenant was still in the future because He wrote, "Behold, the days are coming." The days are coming, propesya, darating pa. Sabi niya ay, I will make. The Lord made it clear that this covenant would originate with God and not with man. I will make, not we will make. I will make. At Sinai, under the Old Covenant, the key words were, if you, sa Exodus 19 verse 5. If you, ibig sabihin, ito ang covenant ni Lord, ang iyong participation ganito. Two-way covenant. Parang marriage contract. Husband and wife may kanya-kanyang obligasyon sa covenant na ito. At halos nag-agree sa covenant na ito. But in the new covenant, the keywords are, I will. Gagawin ko. 100% from God. Ang ibig sabihin, that man cannot argue or barter or complain. Whatever is the content of that will, of that covenant. Ours is just to believe, accept, and enjoy the fruit of its promises. So, sabi ng ibang nangangaral, ito daw pwedeng tawagan natin na God's last will and testament to mankind. God's last will and testament to mankind. I will make a new covenant. How new is new? This covenant is truly new, not merely new and improved. The ancient Greek word used here is kainos. K-A-I-N-O-S. Kainos. It describes something that is not only new in reference to time, hindi bagong dating, but is truly new in its quality. New in its quality, hindi bagong dating, hindi bagong mukha. Everything is new. Praise the Lord. So, ano naman yung better promises? Better promises, dun pa rin sa Jeremiah, at nabasa rin natin dito sa Hebrews 8, I will put my laws in their mind and write them in their hearts. Ilalagay ko ang aking mga batas sa kanilang mga isipan at isusulat ko sa kanilang mga puso. The new covenant features transformation from within, not regulation through external law. The old covenant came in with such awe and terror that it should have made everybody obey out of fear. But they sinned against the old covenant almost immediately. The new covenant works on obedience through the law written in their mind and in their heart. I will be in their God, and they shall be my people. The new covenant also features a greater intimacy with God than what was available under the old covenant. Ang sabi nga ni Charles Spurgeon, the best way to make a man keep the law is to make him love the lawgiver. The best way to make a man keep a law is to make him the lawgiver. Their sins and lawlessness, deeds I will never remember anymore. Their sins and lawless deeds I will remember no more. The new covenant offers a true, complete cleansing from sin, different and better than the mere covering over by the blood of animals of sin in the old covenant.
complete cleansing from sin. Praise the Lord. So ano ngayon ang significance ng new promises? Makukuha naman natin ito sa verse 13 ng Hebrew 8. By calling this covenant new, He has made the first one obsolete. And what is obsolete and outdated will soon disappear. Sabi niya, He has made the first one obsolete. Now that the new covenant has been given, the old covenant is therefore obsolete. Wala nang halaga. Wala nang value. What is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Yun ang sinod niya. The message was clear to this discouraged Christian from Jewish background who thought of going back to a more Jewish faith. They simply cannot go back to an imperial covenant which was ready to completely vanish away. Mawawala na rin yan. Please take note, the system of sacrifice under the law of Moses soon did vanish away, not only in practice, but also literally. Ang ibig sabihin ay, with the coming destruction of the temple and the Roman destruction of Jerusalem, ang unang nilang dinestroy ang mga temple. Diyan ang kanilang unang dinestroy. May nakita po ako sa aking pag-aaral na nagsabi na this could be the will of God para wala nang balikan ang mga tao na related to Old Covenant. Winawasak ang mga templo. So let's go now to the application of this learning para sa atin. What does this mean to us? This means that as true believers of Jesus Christ, we can now experience all the glorious blessing of the new covenant. Through Christ, we are completely forgiven for all of our sins by virtue of Christ's death for us. Through Christ, we are regenerated or born again at the moment that we receive Him into our lives. God writes His law in our minds and heart, and we desire to do them. And through Christ, the mediator, the new covenant, we are now able to know God and have personal relationship with Him through the Holy Spirit who indwells in us. So please take note mga kapatid, ito pong relation natin ito, the covenant relationship, ay napakahalaga. Priceless, very precious, kaya dapat natin huwag ipagwalang bahala. Ating po itong pagpasalamat sa Diyos at ating isabuhay. We call it a covenant relationship because it is firmly established upon God's covenant promises to us. So at this point, naralapat lamang na atin siyang awitan at tayo po ay magdasal ng doble sa pamamagitan ng awitin. Yung isa sa magagandang awitin ng Kompi, yung Unfailing Love of God. Yung una po ay aking tutulait, nahihirap ba kaming kuhanin ang tono? Thank you, Lord. At ang pangalawa po ay kakantayin ni Sister Cora. Lord, I will worship you with all my heart. I'll be filled with joy because of you, Lord. I want to thank you for the marvelous thing you have done. Your love, your name reigns forever. Amen. Sister Cola, cause your unfailing love. Cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest awe. Your glory is higher than heaven. Cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest awe. Your glory is higher than heaven. Your name, your love, your promise, your word is true, O Lord. Your name, your love, your promise, your word is true, O Lord. Cause your unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest awe. Your glory is higher than heaven. Your glory is higher than heaven. Thank you, Lord. God bless all of us.
2 Timothy 2:2.